Hello, magandang araw. Dahil napakainit ng panahon at weekend, so we decided na mag-ilog. Natuloy naman ang plano namin magkakaibigan at sinundo lang namin yung kaibigan namin na may anak para sa amin sumabay. Dahil yung isa naming kaibigan na main character na si Brian is siya yung sasabay doon sa asawa ng kaibigan namin. So, si Brian po yan, hindi po yan si Jambi Madrigal as main character. Sila po ang aming mga kaibigan na sasabay sa amin. After namin magkita-kita doon, dumiretso na din kami at nagbiyahe na rin kami doon sa pupuntahan namin. Ito nga pala is doon sa Puning Cave na pangalawang beses na namin napuntahan. Dahil lagi na kami nagpupunta dito sa DRT, may mga way na mas madali na daan papunta dun sa Doña Remedios Trinidad. Dito kami, yung way namin is dun sa Paangat. Before kasi umiikot pa kami ng Narsagaray para makapunta dito sa DRT. Lagi namin ginagawang ruta yung DRT dahil maayos na yung mga kalsada dito. Hindi na mga rough road. Dati lagi lang kaming nasa Narsagaray or bandang Sapang Palay, pero yung mga daan doon na papunta sa mga ilog, yung napapansin namin, karamihan pa rin is mga rough road. So nahihirapan yung sasakyan kahit yung motor. Pero dito sa Doña Remedios Trinidad, kung gusto nyong chill lang yung ride at maayos yung kalsada na hindi magsasuffer yung mga sasakyan na dadalhin nyo, dito na kayo pumunta. Dahil karamihan sa mga batang kasama namin is hindi pa nakakapunta dito, bumaba lang kami dito sa spot doon sa may arko ng DRT na laging ginagawang picture taking. Napapansin lang namin since hindi na masyadong napupuntahan yung Marilake sa Tanay Rizal, dito na sila mga nagra-rides, dito na sila yung tinatawag na yung nagpapapitik dun sa mga picture para pagdaan nila, pipicturean sila. Ang dami ditong mga nagra-rides para magpapitik ng mga pictures. Parang yun na yung pinakang souvenir nila. Ito pa lang to yung bungad ng Doña Remedios Trinidad, pero mas maganda pa yung mga kalsada na para talaga siyang Marilake pag tinuntun nyo pa yung papunta dun sa Doña Remedios Trinidad sa pinakadulo. Mas magaganda yung kalsada doon at magaganda yung view. So after nilang magpicture doon, dumiretso na rin kami. Bago nyo mapuntahan yung Puning Cave, madadaanan nyo yung resort ng Caribbean. Dito yun banda. Pag nadaanan nyo yun, diretso lang, malapit na kayo sa Puning Cave. So after nun, siguro mga 10 to 5 minutes nandito na kami dun sa way ng papasok ng dun sa mismong lugar, dun sa may ilog. Magbabayad lang kayo ng ecological fee ng 20 pesos or 40 pesos. Unlike dun sa pinupuntahan namin dati sa bandang Norsagaray, parang ilan yung madadaanan mo na may bayad kasi may harang-harang. Bawat bayad dun parang 10, 20. So dito, isa lang yung babayaran nyo, yung ecological fee lang nila dun sa mismong barangay, dun sa may color green. As you can see, nakikita nyo naman na napaka-peaceful, napaka-kalmado lang ng paligid, nakaka-relax. Ito talaga yung go-to namin kapag kahit kaming mag-partner, go-to namin yung mga nature kapag medyo pagod na. Hihinga lang tapos laban ulit. Napaka-peaceful. Alam mo yung tunog ng mga kawayan pag humahangin, and then safe din to sa mga bata dahil hindi malakas yung agos niya katulad dun sa mga ilog sa Bulacan na talagang running water nga, but yung current is nakakatakot. Yung cottage dito nagre-range to ng mga 150 to 300. Itong kinuha namin is 300 pesos. Kinuha namin yung malapit dun sa pinakang ilog para at least nakikita namin yung mga bata. Ito yung mga kasama namin yung mga bata na talagang nag-enjoy kasi sobrang lamig ng tubig at hindi rin sila inaanod.
After naman nila, kami naman mag-ina is nag-explore kami dun sa bungad lang nung tinatawag na talagang Puning Cave. Pero hindi kami nag-caving kasi takot nga ako. Mostly takot kami sa mga closed space. Feeling ko pag nandun ako sa closed space is hindi ako nakakahinga, nararatel ako. So dito lang kami sa bandang bungad. Dito walang entrance, wala rin kahit ano. Pero napakaganda ng lugar, para siyang medyo OA pero para siyang Palawan vibe. Medyo green yung water dito banda, and then marami kang pwedeng spot na pwede mong mapag-picturean. Kami lang mag-ina dito kasi sila nandun sila sa pinakang ilog kasama yung mga bata. Since malaki na naman yung anak ko, we decided na magtungo dun sa medyo mag-explore ng konti. So ito yung medyo taas dun sa may Puning Cave. Pero hindi na namin sinama yung mga bata dito. But parang 10, wala pang 10 minutes, parang 3 to 5 minutes lang naman yung walk mula dun sa pinakang cottage namin. Mapupuntahan na to. Medyo tanaw din yung cottage. So sobrang lapit lang talaga niya. Napakalinaw ng tubig, napakalinaw, napakalamig, at nakikita mo talaga yung binabayad niya na ecological fee is nagagamit nila dahil wala kang masyadong makikitang kalat. Dun pa lang sa pagbayad mo ng ecological fee, bibigyan ka nila ng mga eco bag para doon mo ilalagay yung mga basura mo at dadalhin mo rin yung pag-uwi mo. Hindi ka pwede mag-iwan ng basura. So ito na yung pinakang malalim na part niya. Ganyan lang siya. Hanggang dibdib ko, pero ako is parang nasa 4 something lang yung height ko. So siguro yung iba hanggang above lang ng bewang nila yan. So sa mga mag-iilog ay highly recommend na sa DRT kayo pumunta para maayos yung biyahe, maayos yung kalsada, maraming tourist spot na mapupuntahan, and also napaka-safe nung mga ilog dito dahil hindi masyadong malalakas yung current. Affordable din yung mga cottages nila dito. Around magta 3 PM is nag-pack up na rin kami dahil mula sa amin mga 1 hour and 15 minutes yung biyahe. So, yun lang. Maraming salamat.